Sige, let us pray. Let us start. Thank you, Lord, for the time that you have allowed, Lord God, the women once again to gather and to study biblical womanhood. We pray for clarity. We pray, Lord God, that you will lead us and guide us, O God, especially the women, to understand your design for them, their responsibility, Lord God, as women, and how you have created them, O God. So we pray, Lord, for clarity, and especially we pray for application. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, sa tingin ko, mas mabilis ito at mas madali. Okay? Maliban na lamang kung magkakaroon kayo ng katanungan. Okay? So, start tayo kagad. Wala na kayong habol na question regarding biblical manhood. Okay na yun, ano? Mamaya actually may tuturo din ako about manhood dito. Part din yun. So, ito yung ating working definition. Ito yung definition na ibinigay ni John Piper sa kanilang book ni Wayne Grudem. The meaning of femininity. At the heart of mature femininity is a freeing disposition to affirm, receive, and nurture strength and leadership from worthy men in ways appropriate to a woman's differing relationship. Ulitin ko lang. At the heart of mature femininity is a freeing disposition to affirm, receive, and nurture strength and leadership from worthy men in ways appropriate to a woman's differing relationship. So at the heart of, ibig sabihin, this phrase signals that the definition of femininity is not exhaustive. Marami pang ibang definition, marami pang pwedeng i-include doon, pero ito yung parang definition na mahalaga na makita natin. There is more to femininity, but not less. Sabi nga ni Piper, I believe this is at the heart of what true womanhood means, even if there is a mystery to our complementary existence that we will never exhaust. Okay? So, katulad din noong definition natin dun sa lalaki regarding mature manhood, yung mature is growing, ano ulit yon? Alala ninyo? Yung mature? Okay, growing in God's Word, growing in spirituality, okay, growing in our walk with the Lord. So, yung mature femininity mainly ay yung ating paglago sa ating Panginoong Diyos. Pagka sinabi din natin actually, if we're going to apply yung understanding regarding maturity, syempre may pananaw ang mundo regarding kung ano ang isang babae. Okay, kung ano ang isang feminine o yung womanhood. Meron isang book na ginamit actually at kinote si John Piper dito sa part ng kanyang chapter. Sabi nga, si Rhonda Sherwin, meron siyang binigay na positive traits regarding women or femininity. Ang babae daw ay responsive, compassionate, empathetic, enduring, gentle, warm, tender, hospitable, receptive, diplomatic, considerate, polite, supportive, intuitive, wise, perceptive, sensitive, spiritual, sincere, vulnerable in the sense of emotionally open, obedient, trusting, graceful, sweet, expressive, charming, delicate, quiet. Sorry lalaki kasi ko eh. Okay, sensually receptive versus prudish, faithful and pure. Parang sa definition niya, ang ganda-ganda, no? Parang kayo na. Di kayo na? Di ba? Parang kapag nagaling sa lalaki. So may mga positive traits. From that aspect actually, may nabanggit din si Chervin sa kanyang book na the list of the following women who exhibit many of these traits are Ruth, Naomi, Sarah, Mary, mothers of Jesus' mother, Melanie in Gone with the Wind, Grace Kelly, Mother Teresa of Calcutta. So actually, si Rhonda Sherwin, hindi naman siya Christian, pero meron siyang definition about womanhood. Okay? So parang sinasabi actually dito ni Piper, we are not to look at the definition seen by women. Kung ano yung definition ng isang babae. Okay? Kasi meron din siyang binanggit, si Rhonda Sherwin, na negative traits ng women. Okay? Weak, passive, slavish, weepy, wishy-washy, seductive, flirtatious, vain,
chatterbox, silly, sentimental, naive, moody, petty, catty, prudish, manipulative, complaining, nagging, pouty, smothering, and spiteful. Okay? So kayo na talaga. So best of both worlds kung ating makikita ang isang babae. Pero syempre, this is a definition or a view of a woman of this world. Okay? But sabi nga ni Piper sa kanyang book, when we talk of femininity, we must make careful distinctions between distortions and God's original design. So, ibig sabihin, yung nabanggit ni Rhonda Sherwin, kaya ito dinagdag ni Piper sa kanyang book, para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung view natin ng mundo at kung ano yung view ni God. So parang minsan kung ating titignan, ito daw ang babae. Pero hindi yan yung babae na dapat na gusto ng Panginoon. Okay, wala namang maganda, wala namang problema doon sa mga positive traits. Pero kung makikita natin, pinapakita sa atin ng mundo na ang babae ay ganito. So parang ang magiging, anong kapag ganito yung thinking sa mga kababaihan, ano yung magiging tingin natin ngayon sa kanila o sa inyo? Na ganito yung pagkakadesign ni God. Ganito talaga ang babae, but hindi ganito. Okay? Kumbaga, totoo naman lahat ng ito, pero kung i-assess natin sa ating pag-iisip, hindi kayo dapat ganyan. Kasi minsan, yung pananaw ng mundo, parang, ganun talaga ang babae, so you have to accept us for who we are. Hindi dapat, kasi hindi nagiging biblical yung understanding natin regarding womanhood. Okay? So, sabi nga, we talk of femininity, we must make careful distinctions between distortions, ito yung distortions, and God's original design. So ano ngayon, Brother Jay, yung original design ni God sa mga kababaihan? Okay? Sabi nga ni John Piper, mature femininity refers not to what sin has made of womanhood. Malinaw yun? Not to what sin has made womanhood. So yung sin, dahil because nagkaroon ng fall, ang babae naging ganito na, hindi dapat ganun yung pagtingin natin sa babae. Okay? Or what popular opinion makes of it. But what God willed for it to be at its best. So ibig sabihin, meron design si God sa inyo, yun yung dapat ninyong tignan. Kasi minsan, nagsisettle tayo doon sa pananaw ng mundo. Kasi ganito talaga ang mga babae. Nagging. Hindi quiet. Pero maraming babaeng quiet, Okay? Marami akong kilalang quiet. Si Del, quiet yan. Minsan naiinis nga ako sa sobrang quiet. Baka nga tulog. Okay? So, baka nga tulog. Okay? So, makikita natin, maganda na makita natin, ano ba yung will ni God for the women at its best? Siyempre, mapipicture natin yon before the fall. So, yun yung pagkakadesign ng ating Panginoon sa mga babae. Okay? So, sabi nga din, women created in God's image who live out virtues such as wisdom, strength, nurture, faithfulness, and service within loving relationships and community. Ito daw dapat yung makita natin, yung God's will for mature femininity. It is balanced, dignified, and God-centered expression of womanhood. So ito yung pagkakakreate sa atin, sa inyo, mga babae, hindi ikaw kasama doon. Okay? Who live out virtues. Isinasabuhay yung virtues na ito at yung wisdom, strength, and nurture, faithfulness, and service within loving relationships and community. So, ano yung core biblical picture of God's design for women? Ano nga ba yung dapat nating makita? Unang-una, you are created in God's image. Yun yung unang-una. Scripture presents women, like men, as image bearers with equal worth and dignity. That foundational fact grounds any best expression of femininity. So, ibig sabihin, ang dapat na pananaw natin at pagtingin ninyo sa inyong sarili, you are created in the image of God. Okay, so yun yung magiging ninyo, parang foundation sa inyong pananaw sa inyong sarili. So hindi na kayo dapat nagpapadala
sa kung ano kayo, kung hindi doon sa pagkakadesign ng ating Panginoon para sa mga kababaihan. Pangalawa, yung tinatawag na complementary roles and partnership. So in Genesis and later biblical teaching portrays womanhood as a complementary partnership with men, helping, nurturing, and stewarding life and household responsibilities while participating fully in God's redemptive plan. Okay, this is not inferiority but a distinct purposeful role within a shared calling. So tayong kayong babae at lalaki, okay? Tayong lahat, meron tayong pagkakadesign sa atin ang ating Panginoon na dapat nating gampanan. Okay? So may complementary partnership tayo. Ano pagkaintindi nyo with the word complementary? Sige, pwede magtaas ng kamay. Ang dami ko narinig. Ayun, si Sister Glory. Ano yung Sister Glory? Supporting. Supporting. Ano ibig sabihin nyo ng supporting? Magkano daw? May katapat. Okay, may katapat. Okay, may katuwang. Okay. Ano pa? Tama naman yun, ano? In harmony. Okay? Complementary. Nagko-complement. Okay? So, ibig sabihin, wala tayong pagkakaiba maliban lamang doon sa responsibilities na ibinigay ni God. So, ibig sabihin, yung love ni God for us men, ganun din yung love para sa inyo. Yung pagkakadesign sa inyo ni God, pagkakaisip sa inyo ni God, ganun din, parehas tayo. At yung design natin nagko-complement sa isa't isa. Kaya nga tinatawag na complementary partnership with men. Pero meron differing roles tayo. Okay? Yung part ninyo is helping, nurturing, and stewarding life and household responsibilities. Okay? So, yun yung dapat na makita ninyo. Siyempre, may mga differences na ngayon na nangyayari dahil siyempre mas modern na, hindi pa rin naman nawawala yung mga bagay na ito. Ibig sabihin, kayong mga kababaihan, siyempre, some of you are working. Wala nang problema ng working, pero hindi nyo dapat pa rin napapabayaan yung role ninyo for the men that you are to, yun sabi nga ni Sister Glory, to be of support. Okay, kung i-apply natin ito una in the relationship of husband and wife, the wife should always be helping, nurturing yung iyong husband. Tinutulungan mo siya. Okay? Ikaw yung katuwang, ikaw yung support. And then yung stewarding life and household responsibilities, yung responsibility doon sa mga katulad ni Bogart. Diba? Na tamang tinutulungan natin sila to steward life and the household responsibilities for them. Pero sabi nga, while participating fully in God's redemptive plan. Bahagi pa rin dapat kayo. Okay? Kung i-apply natin yun in the church, may male leadership and then you are to be of support for the male here in the church. Pero parehas tayo. Okay? May mga responsibilities lamang tayong dapat gawin. Okay? Next is virtue and character. Okay? The Bible highlights virtues, wisdom, industriousness, compassion, fear of the Lord, faithfulness, and moral strength as the marks of the ideal woman. Makikita kasi natin yun sa Proverbs 31. At marami pa actually example ng characteristics tayong makikita in Proverbs 31. These virtues show that true femininity is moral and spiritual maturity, not cultural cliches. Ibig sabihin, makikita dapat sa inyong pamumuhay, morally, kung paano nyo ina-apply yung mga katotohanan na kung ano yung design ni God para sa inyong lahat. You are full of wisdom. Ano ba ibig sabihin ng full of wisdom? Ano pa pagkakaintindi natin ng wisdom? Okay, applying biblical truths to life. So dapat nakikita sa inyo 'yon. Okay, sa inyong mga kababaihan. Huwag niyo muna isipin yung kalalakihan, ha? Kayo muna. Bakit kami? Bakit ang lalaki walang wisdom? Okay, may panawagan din namin lalaki 'yon. Okay, kasi leadership yung sa amin. Ibig sabihin, most of those things na inyong natututunan should also come from us men. Kung may asawa kayong
kung may asawa kayo, yung lalaki ang dapat nag-nurture sa inyo spiritually, teaching you na mag-grow in wisdom, not the other way around. Okay? Ibig sabihin yung lalaki yung nagpapaalala, this is the scriptural, this is the principle, biblical principles that you are to learn and what you are to apply. Trabaho naming lalaki yun. Okay? So ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi ko dito, ituro ko na to sa mga kalalakihan. So I hope nakita din nila yon at na-i-apply na. Mamaya pag-usapan natin yun. Okay? So, medyo malakas yung kaliwa kong pantenga. Okay? So, importante yung virtue and character na nakikita sa inyong lahat. Okay? So, what mature femininity looks like in practice. Paano natin ito makikita? So, ito yung general, yung kanina pinag-usapan natin in general, pero naman ito yung practical. Okay? Inner strength with gentleness. Dapat daw ito in practice. Inner strength. Women are called to be compassionate and nurturing while also exercising discernment, courage, and responsibility. Gentleness is paired with moral resolve. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin ng inner strength and gentleness? Para sa inyo. Sige, ano yung Sister Elaine? Hindi si Sister Elaine Garcia yung buntis, ha? Sister Elaine Lawitching. Okay? Oh, scandal yun. Ano yung sabi niyo, Sister Elaine? Inner strength with gentleness. Okay, kalmado. Ang dami ko kasi naririnig eh. Paulit nga po. Okay. Someone who doesn't crumble under adversity. She doesn't panic. Okay, but with calmness. Okay, so yung life ninyo, because, bakit kayo, dapat ang babae hindi siya nagpapanik? Kasi because she trusts in the Lord. Okay, so yung basis ng life ninyo, may inner strength kayo, dahil yung life mo, you are focused in the Lord and you know that God is sovereign, He is in control of everything, and you trust in Him, in the Lord, and you are walking with Him. So ngayon, dahil may trust ka, you live your life with gentleness. Nakukuha nyo yun? So, ibig sabihin, yung inner strength ninyo comes from your walk with the Lord. Okay? So, yun yung femininity. Isang babae na nagka-trust sa ating Panginoon na lumalago sa kanyang salita, anuman yung kanyang pinagdadaanan in life, anuman yung situation in life, he face it with gentleness. Di ba? Parang ang ganda, no? Kapag babae ganon. Hindi yung para si Marta, para ka ng bruha. Sa sobrang busyness niya. Okay? So, you should be like that. Okay? Pangalawa, balik ulit tayo dun sa wisdom and stewardship. Okay? Managing household, work, and relationship with prudence and initiative is part of the biblical ideal. Productive service and leadership within appropriate spheres are commended. So, ganun din. As you grow in the Lord, in the Word of God, you know how to apply those truths in your life and at the same time, you steward all those things in your life. Okay? So, alam mo yung mga gagawin mo. Okay? Pangalawa, spiritual devotion. Your life is shaped by reverence for God. Fear of the Lord. Nakikita ba sa inyo yon? Parang, you are a woman who fears the Lord. O parang palingkera. Woman who are feared. So maganda na makita natin yung spiritual character ninyo outranks your external beauty or social role. Ibig sabihin, it's not just beauty. Hindi ko sinasabing magmukha kayong hindi maayos. Maganda na maayos kayo. Parang katulad ngayon, no? All of you are pretty.
Pero not only outwardly, but especially inwardly, dapat nakikita yun sa inyong buhay. Kung sinasabi nyo that you are a Christian, it must also be seen in your life. Yung spiritual devotion is you stand firm in the truth of God's Word. You turn away from sin, you do not let sin, overcome you in your life. Hindi nyo hinahayaan ng kasalanan na mamuhay, manguna sa inyong pamumuhay. Kasi nga spiritual devotion eh. So ibig sabihin, the way you speak, the way you think, the way you decide, the way you yung motivations ninyo should always be in line with the Word of God. Okay? Not only that, mutual love and submission. Okay? As relational posture. If you are married, dapat nagpapakita ka din ng pag-ibig, okay, sa iyong asawa. And you show submission sa kanya. Dahil ito ay pagpapasakop doon sa design ng ating Panginoong Diyos para sa mga kababaihan. Okay? So malinaw ito in practical application. So kung may asawa ka, nakikita ba na pinapakita nyo ba yung love ninyo sa inyong asawa? Is it experienced? Kumbaga, kung tatanungin ko ba ang asawa ninyo ngayon, nararamdaman nyo ba ang pag-ibig ng inyong asawa? Parang hindi. Parang gano'n, ano? Sana hindi gano'n, ano? Pero dapat na ipapakita ninyo ito sa inyong asawa. Okay? So, next, dun sa definition natin, kung clear na yung ating tinignan kanina regarding mature femininity. So, ang mature femininity hindi nakabase sa pananaw ng mundo, kung hindi nakabase doon sa disenyo at plano ng ating Panginoon. So, natignan na natin yung part na yon. Are you maturing? Kumbaga doon sa definition part ba na yon, nakikita ba yung mature femininity sa inyo? Kung hindi, then work on it. Okay? This is an opportunity for you to pray for it and apply it. Yung susunod na part ng definition natin is a freeing disposition. Okay? Parang mali yung aking spelling dito sa disposition. Parang napansin ko nga eh. Baguhin lang natin. Okay. So, is a freeing disposition. Okay? In the context dito sa ating inaaral, understanding a freeing disposition is key to grasping how biblical femininity works in practice. Okay? Actually, dito ko actually in-encourage yung mga kalalakihan na sana ituro ninyo sa inyong mga asawa kung ano ba yung freeing disposition. Kasi ito yung importante. Siguro tignan muna natin yung understanding ng disposition. Ano ba ibig sabihin ng word na disposition? Kasi sabi niya, femininity is a disposition. Ano yun? Narinig kong sa likod. Attitude. Okay. Disposition. Meron kayo naisip? Pwede naman kayo mag-AI. Okay, mag-open ng dictionary. So sabi dito, a person's inherent qualities of mind and character. Okay? The way in which something is placed or arranged. So hindi na 'yon. So mainly, it is a person's inherent qualities. Freeing disposition, freeing character, freeing qualities of mind and character. So, ibig sabihin, dito kung ating titignan, it is internal, not external. It is an inward inclination or spirit of the heart. Because it is a disposition, it expresses itself in hundreds of different ways depending on the situation, the relationship, and even the culture. So, it is rooted in desires. It is the result of being transformed by the renewal of her desires so that a woman actually loves to do what conforms to God's design. So, ibig sabihin, you have a disposition sa ating Panginoon, yung iyong pananaw sa iyong sarili ay dapat na nakaayon doon sa kalooban ng ating Panginoon, na ito din yung iyong nilalaman sa iyong puso.
Okay? Kasi marami kayong inilalaman sa puso, di ba? Meron kayong mga desires, meron kayong pananaw, understanding secularly regarding who you are. So yun yung disposition. Meron akong qualities, inherent qualities in me, pero hindi siya dapat nakabase sa kagustuhan mo. Kung hindi nakabase siya dapat doon sa design ng ating Panginoong Diyos. Why is it freeing? Freeing disposition. Okay? The passage argues that mature femininity is a disposition rather than a fixed set of behaviors. So hindi tayo nakabase doon sa kung ano yung ating pananaw in terms of character. Because expressions of womanhood vary by situation, relationship, and culture. It reframes biblical submission as a disposition to yield to a husband's authority. An attitude of willingness to follow his leadership while remaining subordinate to Christ and refusing to follow him into sin. Here, Piper presents mature femininity as liberating because true freedom aligns with God's created order and transforms desires rather than merely satisfying impulses. Nakuha niyo yon? Ibig sabihin, ang mature femininity, kapag i-apply mo yung mature femininity, understanding mo kung ano ang isang kababaihan at kung iyong i-align ang iyong desire, iyong character, desire, kalooban, ang inyong isip sa plano ng Panginoong Diyos, magkakaroon kayo ngayon ng freedom. Parang ang lalim, ano? Ibig sabihin, in short, if you align yourself dun sa design ni God at sa character na nais ni God, magkakaroon ng freedom. Freedom in a way na ano? Nagawin ang gusto ninyo? Freedom actually to follow God kung ano yung kanyang design. As long as makita mo kung ano yung biblical femininity ayon sa kanyang kalooban. Ang problem kasi ganito. Maraming pananaw tayo dito sa mundo at yun yung sinusunod ng mga maraming kababaihan. Ito kasi ito yung nanay ko dati. So parang outward, alam mo yun, yung outward na influence ng mundo, doon ang mga kababaihan nagpapasakop. Kung kunyari, meron akong isang nakausap na isang kapatiran, babae siya, tapos sabi niya, alam mo, gustong-gusto ko itong kapatiran na ito. Siya talaga yung gentle, quiet spirit. No, sabi ko kaya nga lang, naging maingat lang ako dahil siyempre kakilala ko din yun. Baka sabihin mo, naninira ka ng tao. Kaya nga lang, ang problem doon, we are looking at other people rather than the design of God. So, ibig sabihin, yung gusto niya maging pattern of other women. Rather than pattern dun sa design ni God para sa atin. In reality, we do not know that other woman. Diba? Ang problema, habang kinikwento niya yung babaeng yun, kilala ko yung babaeng yun, may problem yung babaeng yun. So parang ang gusto niya maging pattern is someone na parang, ito yung magandang example, pero yung gusto mong example is also problematic. Flawed. Kaya nga hindi dapat tayo titingin sa kapwa natin. Katulad ni Paul, ano yung sinasabi ni Paul? Follow me as I... Okay. So ibig sabihin, hindi ako. Sundin mo kung ano yung pag-follow ko kay Christ. Hindi siya yun. Kaya nga lang, yung iba, nagiging interpretation doon, ina-apply nila, kunyari daw, yung self-servant nila, sabihin ng self-servant, follow me. Nawawala yung as I follow Christ. Kaya sila parang, yung iba, yun yung nagiging thinking nila regarding that situation na, alam mo, sinusunod nila yung ibang tao. Pero ito yung magandang makita ninyo. Pag naunawaan ninyo ang design ni God para sa inyo at yung command ni God para sa inyong mga kababaihan at naging clear kayo doon sa bagay na yun, it is freeing. Hindi nyo na magiging problema kung ano pa man yung asawa ninyo. Hindi nyo magiging problema kung ano pa man, kunyari, yung ibang sitwasyon. Ang importante, kayo ginagawa ninyo yung inyong panawagan at kung ano yung design sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, magiging question, Brother Jay, paano kung yung husband ko, hindi niya ginagampanan yung biblical manhood? Kaya nga natin inaaral ito, then you talk to your spouse
in a loving way, dahil inaral natin to sa church, then maganda na aralin natin tong dalawa para makita mo yung responsibility ninyo. So hindi siya yung parang tamang Uy, sabi ni Brother Jay, ganito, hindi mo ginagawa ah. Inaral namin yung biblical manhood, parang hindi ko nakikita sa iyo ah. So hindi ganon. Kaya natin inaaral ang biblical manhood and womanhood para mapag-usapan ninyo kung ano yung mga bagay na dapat yung ikinalalago in terms of your relationship para doon sa mga may asawa. Siyempre magiging question, paano yung mga singles? Kailangan yung ibuo yung sarili ninyo doon sa design ni God, panawagan ninyo bilang mga babae, para in time, if you get married, alam na ninyo kung ano yung dapat ninyong disposition. That will be freeing. Ganito yan. In example, okay? Kung gagawin nyo lamang yung panawagan ni God, for example, wives, submit to your husband. Yun lang ang gagawin mo. Di ba freeing? Kaya nga lang, kaya hindi freeing yung situation kasi meron kang gustong gawin na hindi na ayon doon sa design ni God. Ngayon, you are being enslaved with what? Yourself. With sin. Lalo na kung sinful yung iyong desire or yung iyong thinking regarding kung paano dapat mag-work yung relationship ninyo bilang mag-asawa. Hindi ko naman sinasabi, di ba, tinuro ko last time, tinuro ko sa mga kalalakihan, it doesn't mean yung leadership kayo palagi ang masusunod. It doesn't mean na ang kababaihan, wala silang say of something. Meron naman. At malinaw sa ating church yun, di ba? Tama ba ako? So, yung ibig sabihin, yung submission ninyo, it doesn't mean tamilmil na lang kayo at wala kayong sasabihin at all. Pero as long as, na biblical naman yung sasabihin ninyo, do it with gentleness and with love. And respect and honor dun sa inyong husband. Malinaw yun? Ngayon, hindi magiging freeing dahil magiging slave kayo ng sin kung hindi nyo susundin actually yung commands ni God and at the same time, kung ano yung characteristics dapat na meron kayo bilang mga kababaihan. Parang kunyari, kinausap kayo ng husband ninyo. Okay? Doon muna tayo sa husbands and wives. Kinausap kayo ng husband ninyo, tapos nirebuke kayo dahil may ginawa kayong mali, tapos yung character na ipinakita ninyo, igalit. Is that biblical mature femininity? Naging nagger ka. Ay, ikaw, ba't ikaw? Ikaw din ah. Tapos ikaw na ngayon yung ikaw na yung biglang nagmaniobra ng lahat, yung asawa mo na yung may problema. Dapat ikaw yung may problema. So, hindi siya, nakikita niya yung picture na yun, yung character hindi nakikita in terms of your biblical mature femininity. Nawala yung pagiging babae. Naging maskulado. Diba? Para yung babae pag galit na galit, tapos nawawala na yung pag-respect sa husband. Diba, ano yung sabi nga kay Sarah tsaka kay Abraham, paano tinatawag ni Sarah sa Abraham? My Lord. Kasi with honor and respect. So, ibig sabihin, as women, may characteristics kayo na dapat yung ipinapakita at kung ipinapakita nyo yung buhay, yung characteristics na nais ng Panginoong Diyos, it will be freeing. Because magkakaroon kayo ng peace. Ang importante, Lord, sinusunod kita. Ang importante, Lord, yung character na gusto mo para sa akin bilang babae, yun yung nangyayari. Ngayon yung husband ko, kung may sin siya, si God naman ang live a, yung vengeance is mine. Totoo naman eh. Totoo yun eh. Kunyari daw, si Del, maayos siya, tapos ako, rebellious in terms of my calling, in my calling as a biblical manhood, hindi ko nagagawa yun. Siyempre may consequence yun sa akin. Ang importante kayo mga kababaihan, walang consequence. But you live freely in accordance to the design God has given you. Kaya nga lang, ang lakas-lakas kasi ngayon ng mga kababaihan eh. Kasi nga, because of the influence of the world. Ano yung mga tinatawag, especially during the 90s, early 2000, di ba? Doon pinopromote girl power. Kaya nga nagkaroon na ang Power Pop Girls eh. Di ba? Maraming pinapakita ngayon. Kailangan babae, malakas din. Hindi pwedeng lalaki lang, ganyan. Kami din, kaya din namin yung mga ganyan.
Okay? May He-Man, lalagyan nila She-Ra. Di ba? Parang palagi may counterpart. Kung may Superman, may Supergirl. So, kung makikita natin, yung mundo ngayon, kung kunyari daw, babae, pwede din yan maging top sa company nila, maging boss, hindi lang lalaki. Meron nga akong kakilala, sa friend ko siya sa Facebook, galit na galit siya sa patriarchal. Dapat hindi, bali talaga ang lalaki ang leader, hindi dapat pantay, kabit parehas lamang. Yun yung pananaw ng babae, nakakalungkot. Sabi ko, kalungkot. Kilala ko pa naman siya, mahal na mahal ko pa naman yun. Kaya sabi ko, bakit ganun yung pananaw niya? Although baka nga hindi talaga siya Christian, baka unbeliever nga siya. Yun ang pananaw kasi nila na hindi dapat nga daw matriarchal. Kumbaga dapat babae ang So, nagkakaroon na ng wrong understanding regarding that. Okay? So, true freedom defined. Meron ba akong dito? Okay. True freedom, sabi nga, transformation of desires through the Spirit, so one loves what is good. So may transformation sa desires ninyo. Kasi ang pinakakalaban lang naman ninyo talaga, desires ninyo eh. Meron kayo na gusto sa husband ninyo, ito yung gusto ko sa relationship namin, ito yung gusto ko sa family namin, ito yung gusto ko na mangyayari sa bahay na ito. Rather than submitting doon sa desire ng husband ninyo, kung ano yung plano niya for your marriage, for your family, for your household. Submit lang kayo. Yun lang yun. Kaya kapag kami nagkamali, kasi ito yung sinabi mo eh. Di siya yung may problema. Ang problem, ganito yung nangyayari in our time. Ang babae, masyadong gusto nila, tama sila. Wala namang problema na tama kayo. Si Del, minsan tama talaga si Del eh. Okay, so minsan nakikita ko yun, minsan parang nire-reject ko yung ibang mga request niya, yung mga sinasabi niya, nire-reject ko yan. Pero ginagawa pa rin niya. Sabi ko kay Del, maggumising eh. Ayun yung Baka mamaya sabihin niya, sinisiraan ko siya. So meron siyang mga desires. Gising ba? Yan pala. So, meron siyang gustong desire na sinasabi ko sa kanya na, you let me make the decision. If I fail, then I will incur the mistake. Kung mali ako, then let me learn. Let me learn. Hindi kasi ako matututo in terms of my leadership kung hindi din ako natututo na magkamali. So let the men commit mistakes. And what you are to do is just to trust the Lord. Let the men make the decision because they were given that position to be a leader. Eh pagka nagkamali sila, okay, di pag-usapan ninyo, hindi yung, okay mali ka. So, hindi mature femininity yun. Okay? So, maybe we made a wrong decision regarding this. Maybe we can plan it in a way na mas tama. Okay? Kasi pag ako nagkakamali din with my decision, sinasabi ko din kay Del, mali ako. I was wrong at this. Akala ko ito maganda, ito yung maayos, but I was wrong. Then let me learn. Ang problem kasi, takot na takot tayong lahat na magkaroon ng pagkakamali. Kaya ang gusto ngayon ng ibang babae, baka mali yata yung decision mo, tingin ko mas tama ako eh. So ngayon, yung lalaki ngayon, dahil nag-argue kayo na nag-argue, ang lalaki ngayon, actually, nawawala na sila ng desire to lead kasi nga palaging nakokontra. Sabi ko nga, as long as hindi sinful yung decision ng husband, let them make the decision itself. Hindi ho, pananaw lang ninyong mali kami palagi. Yun yung pananaw ninyo. Then let them learn. So ngayon, kung mali siya sa pananaw mo, pananaw niya tama siya, at the same time, hindi naman sinful yung kanyang decision, let it be. Kasi hindi niyo tinuturuan yung asawa niyo na maging leader. Kasi ina-assume niyo na yung role ng leadership. Nakukuha niyo yun? Yun yung problem, kaya maraming mga kalalakihan, they don't assume leadership because it is being assumed by the women. At hindi yun yung character na ipinakita na inaaral natin in terms of mature femininity.
Dapat nagsasubmit kayo. Dapat with gentleness, dapat with trust. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung biblical femininity is in line with your relationship with God kung paano ka dinesign ni God. Yun yung inner disposition ninyo. Yun yung design sa inyo ni God eh. Be one with that. Ito yung design sa akin ni God, parehas kami, complementarian view tayo dito, pantay ang babae at lalaki, pero meron tayong magkaibang responsibility. Responsibility namin mga lalaki mag-lead. Ngayon, pag nagkamali kami, then help the men learn from their mistakes and encourage them. Mamaya, sa susunod na part yun, encourage nyo sila na mag-lead pa rin. Hindi yung parang you're going to assume the role, palaging mali ang decision mo, ito na lang. Wala talaga, hindi na talaga mag-lead ang men. Tapos ang mangyayari, walang male leadership. Kasi because the problem is the women. Women is the problem. Yeah. Tama yung sinasabi ni Sister Donna eh. I-stop ninyo yung growth. Kaya ang lalaki hindi nagli-lead. Kasi atribida yung mga babae. But this is true. Nakukuha nyo ko? Kasi kaya nga maganda lalaki ang magturo eh. Rather than women ang magtuturo about biblical womanhood. Kasi hindi magiging totoo eh. Kasi it would always be biased. I'm not biased with men. Ang men, pinagsabihan ko sila regarding their lack of leadership. Sabi ko, you're all lazy. You have a responsibility in your sinning because you're not doing what God has commanded you. So it's just the same. Nakukuha nyo yun? Even in church nga eh. Ay, hindi gagawin ng lalaki. Kami na nga lang mga babae. Hindi, encourage nyo yung mga lalaki. Okay? Pupunta tayo doon later on. Okay? Freedom includes doing what one wants when those wants are aligned with ganda, no? I-align nyo lang yung sarili ninyo with God's will. May decide sa inyo si God as women, i-align nyo doon. So may freedom. Nakukuha niyo yun? Freedom includes doing what one wants when those wants are aligned with God's will. Actually, ako may freedom din ako eh. Kasi ginagampanan ko kung ano yung kalooban ng Panginoon as designed and my calling as a man. Hindi ko na problema yun kay Del. Kung hindi siya nag-submit, basta ang ginagawa ko, nagli-lead ako. So I'm doing my part. Before God, responsible ako. Sabihin ko kay God, I'm doing my leadership biblically as you have designed it. Ngayon, si Del, kung hindi niya gagampanan yung womanhood niya na part, yung biblical femininity, she will incur judgment. May consequence. Ang problem dun sa consequence, nagiging buhay sa lahat. It affects others. Kaya ngayon, ang lalaki, kung hindi siya ngayon nagli-lead at home dahil binablock nga ng babae, nagiging hindrance ang babae sa growth ng kalalakihan, even in the church, hindi tuloy mga lalaki nagli-lead. Pero yun nga, naintindihan ko yung background. Kunyari doon, yung mga influences outside. Pero nga, babalik tayo dun sa biblical view, we are a new creation. So dapat nabago na yung mind natin. Even in the Bible, in Romans chapter 12, diba, renewing of the mind. So may mga pagbabago na. So parang ako, in reality, kunyari daw ako, no? Ako ay, ano bang tawag doon? Yung dahil bunso ako, mama's boy. Okay? So mama's boy ako, pwede akong parang lalaki na parang pampered in my life, na parang, okay lang, parang lahat tinatanggap ko lang, pwede akong maging passive din.
Kasi I'm provided by my mom, parang ganoon. At ako yung mama's boy sa bahay. Pero syempre, naging iba yun sa thinking ko, pero teka lang, lalaki ko, dapat din may ginagawa ako. So actually, in yung pagkakadesign sa atin ni God, kahit na mama's boy ako before, meron din akong thinking na nakita, teka lang, lalaki ko eh. And I should be leading. Yun yung thinking ko. So ibig sabihin, in every man, in every lalaki, meron siyang design ni God na nasa heart niya na kailangan niyang mag-lead. Maaari lang ito na nasusuppress, pero may desire yan. Yeah, na lalaki. Oo, na marunong siyang maging responsible. Importante yun. Okay? So, ang naging difference lang actually, namatay yung father ko. So, nung namatay yung father ko, natuto ko talaga na maging lalaki. So, in my background, hati siya, pero mas nakita ko yung importance kung ano yung panawagan ko. Actually, kayo din mga babae ganon. Okay? In terms of parenting, parents din dapat ninyo, nanay ninyo ang dapat na nag-nurture, dahil yun yung part ng womanhood, tinuturuan nyo maging babae ang inyong anak. Kung paano dapat sila mag-respect sa lalaki. Kung paano sila dapat makitungo sa lalaki. Yeah. 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 Parang meron tayong sinasabi, pero hindi nila nakikita. So, nangyayari talaga yon. Kaya actually, inaaral natin ngayon para baguhin natin. Okay, we're not here to judge anyone. Gusto ko makita lamang ninyo yung reality, which is what is happening sa ating situation, especially in a lot of churches. Okay? Kasi alam ko naman, marami talagang babaeng strong. Kasi marami na ako nakausap na babaeng strong eh. Alam mo yun, yung parang akala mo kung sino. Parang ganun. Parang, okay, hindi niya naintindihan ng biblical woman. At marami na ako nakausap na ganong klaseng babae. Okay? So, yung freedom ninyo in terms of your disposition should always be aligned dun sa will ng ating Panginoon at yung design niya. And then if you follow that, may freedom. Hindi kayo maiinis na. Di Lord, binigay niyo yung asawa ko na ayaw mag-lead, pero ang design niyo sa akin is to submit and honor my husband. Tapos aralin pa natin yung 3 pillars, ano? Then I should be happy with that. Okay? Sige, start na tayo doon sa ano. To affirm, ito na yung calling ninyo eh. To affirm, receive, and nurture strength and leadership. I-affirm ninyo yung strength and leadership, i-receive ninyo yung strength and leadership, i-nurture ninyo yung strength and leadership. Yung trabaho ng babae is to affirm, receive, and nurture. Ito yung 3 pillars ng biblical womanhood. Mahalaga na makita nyo. Number 1 is to affirm. So, naintindihan nyo na yung disposition ninyo, ang aking pagiging babae, hindi siya ayon doon sa pananaw ng mundo o kung ano yung sinasabi ng mundo, kung hindi ayon doon sa disenyo ng Diyos para sa akin, at merong ibinigay na karakter ang Diyos sa akin bilang isang babae na ito'y dapat na karakter ko, at ito yung commands na ibinigay sa akin ng aking Panginoong Diyos na dapat kong isabuhay bilang isang babae. So that's mature femininity. At dapat maging clear yun. Ngayon, in terms of your relationship with men, you have these 3 pillars na kailangan nyong gawin. Affirm. Okay? Affirm means that mature women advocate the kind of masculine-feminine complementary that we are describing here. Ina-advocate nyo. Ano ibig sabihin ng ina-advocate? Pinopromote. Okay? Pinangahawakan ninyo yung katotohanan na yon. This is important to stress because there may be occasions when women have no interaction with men and yet are still mature in their femininity, which is true din naman. Okay, parang kunyari yung mga single, hindi naman ninyo actually, wala kayong asawa pa, dahil single nga kayo, hindi nyo kailangan na mapakita yung femininity ninyo because of your interaction with men. Kahit kayo lang, dapat
clear sa inyo kung ano yung biblical femininity. Although, syempre, meron kayong relationship with men dito sa church. For example, kung single kayo, you have a relationship with me as your pastor bilang lalaki. So, you apply ngayon kung ano yung biblical femininity na character at yung inyong calling in terms of your relationship even with other men, not only to me. Okay? Kung kunyari daw, bigay tayo ng isang example, relationship ninyo kay Lennox. Parang natatawa kagad yung iba. So, parang walang respect ka. So, kung ating titignan, yung relationship ninyo, may characteristics kayo na biblical femininity toward Kurt na lang tayo, okay? Para at least may apply pa rin naman ninyo yung biblical femininity ninyo. Okay? Yung mature femininity. Okay? Yun nga, maganda na makita ninyo, pwede kayong mag-mature pa rin even without spouse. Okay? This is because femininity is a disposition. This is an inner quality. Hindi siya something na characteristic lamang ninyo. Nasa puso nyo yan, dapat. Okay? To affirm the strength and leadership of worthy men, not just to experience it firsthand. Okay? So what it means? She endorses, affirms a man's sense of responsibility to lead and protect. So, ina-affirm ninyo, ini-endorse ninyo yung responsibility ng lalaki. Okay, nagsalita si Pastor Jay. Actually, madali sa church context eh. Kasi you know how to respect and to follow me. Ang nagiging question is with other men. Kasi kung hindi nyo ako susundin, excommunicated kayo. Joke lang. Okay. Mabait naman ako. Ididisiplina ko lang kayo. Joke. Okay. So makikita natin, i-affirm ninyo yung responsibility for the men to lead and protect. Hindi yung parang i-hinder ninyo. Kunyari, nag-uusap-usap kayo, may plano kayo, tanungin nyo yung lalaki. Ikaw anong plano mo, anong gusto mong gawin ngayon? Tanungin nyo yung lalaki, wala namang masama. Unless sabihin na lang sa inyo ng lalaki dito, kunyari sa church, kayo, ano bang gusto nyo mga kababayan? Dahil being a gentleman. Okay? Doon kayo pwede ngayon. Pero you always submit to them. Parang you ask them. Madalas naman mangyayari dyan, hindi kayo kung anong gusto nyo. Di ba? Pero at least, you did your part in terms of biblical, mature femininity o womanhood. Yun pa rin yung part doon eh. Hindi yung parang, tara, alis tayo, sama ka na lang. Sumunod ka lang sa amin. Sabihin niyo, Stephen, halika nga dito, pag-drive mo ako. Di ba? Parang gano'n. Pag-drive mo, hatid mo nga ako, Stephen, dito. No, you don't do that even kahit na kay Stephen. Kumbaga, with respect, Stephen, pwede mo ba akong ihatid? So, may respect. Do you have time? Parang magtatawang-tawa ka, Kyla. Ina-apply mo. Hindi yung parang yung lalaki isunod-sunuran ninyo. You apply application. You apply it kung ano yung pagiging lalaki nila. Okay? Hindi yung parang utos-utusan lang yung mga lalaki. You give respect. Okay? So not only that, sabi nga, to affirm is to celebrate and advocate the goodness of God's design for male and female roles, endorsing a man's call to responsibility, protection, and sacrificial love, rather than denigrating or usurping it. So you affirm, hindi mo i-denigrate or i-usurp yung pagiging lalaki niya. Ano ba ibig sabihin ng usurping? Parang ano? Ano? Ano daw? Usurping? Ina-undermine. Okay, usurping is you undermine. Parang binabaliwala mo yung pagiging lalaki nila. Parang you take over them. Okay? May role sila, you usurp it by taking the role of men. Hindi dapat ganon. Hayaan mo sila. Kunyari daw, may nagliligpit yung mga lalaki, hayaan mo sila magligpit. Hayaan mo sila. O kaya, kunyari daw, alam yung trabahong lalaking ito, tawagin niyo yung mga lalaki, kunyari daw, Lennox, pwedeng nung table,
paayos ng mga chairs. Let them do that. Kasi ang nangyayari dito, kinukuha ng mga kababaihan yung trabahong panlalaki. Ano nangyayari ngayon sa mga lalaki? Nakita nyo dito, nakahilata dito, nakaupo sa loob ng technical, o kaya nasa likod, natutulog. Tapos yung mga babae, ayos ng ayos dito. Hindi porket babae, tagalinis. Okay? You let them do some rules here at the church kasi kailangan na lang gawin yung mga bagay na yun. Okay? Affirmation is verbal. Affirmation is verbal and moral support that honors his role while holding him to Christ-like standards. Okay? So to receive is to accept a man's respectful initiatives, leadership, protection, provision with a natural gladness that does not seek to reverse roles. Receiving is not passive submission to abuse, but a willing, grateful acceptance of loving leadership. So i-affirm ninyo yun. Eh, huwag niyong pagtatawanan. So minsan ganun, maglilid na yung lalaki, pagtatawanan pa. Lalo talaga silang tapos minsan, o kaya minsan i-joke, baba! Bigla ka nag-lead ah. Huwag naman ganon. Di lalo mahihiya yung lalaki. O minsan nahawakan pa dito. May sakit ka ba? Ba't bigla ka nagli-lead? Effort ninyo. You know, I'm thankful because you're doing what God wants you to do. And I'm here to support you. Okay? Mahalaga yun. Okay? Malinaw? Kasi si Sarah's respectful response to Abraham in several passages is often read as an example of a wife receiving her husband's leadership. Papasakop lang si Sarah. Walang ginawa si Sarah kundi magpasakop kay Abraham. Okay? Kaya nga yun yung calling in Ephesians chapter 5. Malinaw yung affirm. I-affirm ninyo yun. Kung may asawa ko yung lalaki, i-affirm ninyo yun. Hindi yung pagtatawanan nyo siya. O kaya you make your husband a joke to your women friends. You don't do that. Gusto niyang joke siya. Siguro hindi naman sa leadership. Pwede naman maging joker yung husband, wala naman problema doon. Pero you be supporting them. Number 2. Okay, receive. Okay? Sabi dito, receive means that mature femininity feels natural and glad to accept the strength and leadership of worthy men. A mature woman is glad when a respectful, caring, upright man offers sensitive strength and provides a pattern of appropriate initiatives in their relationship. She does not want to reverse this role. She is glad when he is not passive. She feels herself enhanced and honored and freed by his caring strength and servant leadership. I-receive mo. Kunyari daw, yung husband nyo, nagli-lead, i-receive mo yun. Okay? Sabi nga, you are to be glad. Okay? Kapag yung husband mo doing something in terms of his biblical manhood calling. Hindi magiging perfect yung aming paggawa doon sa aming calling as biblical manhood, okay, yung mature masculinity namin. Pero you are to be there to receive it with gladness. I-affirm naman ninyo. Okay? Parang ayaw niya. Hindi nyo din actually, hindi nyo sinisik na ma-reverse yung role. Ano ibig sabihin ng i-reverse yung role? Balikta rin, at parang yung lalaki yung dapat na mag-receive sa inyo. Hindi, ang trabaho ninyo i-receive kung ano yung leadership nila. Kung ano yung dapat nilang ginagawa. Okay? Malinaw yung receiving part. And then, lastly, nurture. Ito, importante. Kasi dito magiging challenging ito .
Nurture means that a mature woman senses a responsibility not merely to receive, but to nurture and strengthen the resources of masculinity. She is to be his partner and assistant. She joins in the act of strength and shares in the process of leadership. She is, as Genesis 2:18 says, a helper suitable for him. So ito, madali lang, ina-nurture ninyo, i-strengthen ninyo. Kumbaga para kayong cheerleader ng inyong husband. Okay, ano pa yung kailangan, ano ba yung nais mong gawin ko? Ina-nurture nyo yun. Okay, do you have anything to say before you go na kailangan kong gawin here in our household? Do you have any parang reminders? Tanungin nyo sila. Hindi yung parang, sige, alis ka na. Ako na bahala lahat dito. Hindi ganon. Tanungin mo, anong gusto mo ba? Meron ka bang kailangan kong gawin habang wala ka? Kasi syempre, yung husband, palagi yung nawala eh. So tanungin nyo sila, yun yung pag-nurture. Ini-strengthen mo yun. Parang ngayon pinapakita mo, lalaking lalaki ko Kasi tinatanong mo ako kung ano yung gusto kong mangyari. Kasi minsan, nare-reverse yung role. Kung ano yung gusto ng babae, yun yung dapat. Kaya nga nakalakihan natin dito sa Pilipinas yung takusa. Diba? Takot sa asawa. Ano yung asthma? Ask my wife. Bago yan. Yan ko lang narinig yun. So makikita natin, parang ang palagi sa bahay, sino yung parang madalas na nakikita natin in our home na leader? Nanay. Kasi hindi niya nini-nurture yung sa lalaki. Okay? Hindi niya nini-nurture yun eh. Kaya nga eh. Kaya nga ako, I make decisions. Minsan, kunyari daw, ito yung decisions ko. I would sometimes ask kung kailangan talaga ng decision namin mag-asawa, may mga ganong bagay. Pero syempre, sa bahay, kung kayong mag-asawa with your family, always make sure kayong mga babae, you make the man, siya talaga yung leader. Napag-uusapan naman yan eh. Natatanong naman yan eh. Pwede niyo naman itanong yun eh. Actually, in our church context, madali yun. Kasi I'm doing my part as a leader. Hindi nyo na kailangan hanapin yun. But you are to nurture. You are to receive. And you are to affirm my leadership as a pastor. As long as hindi sin. Hindi naman perfect lahat ng mga magiging decision ko, even yung mga ministries na ini-establish ko, hindi lahat yun magiging perfect, then let me grow, let me learn. And throughout the years naman, for 14 years, nakita niya naman siguro na may growth din naman. And I would even accept and affirm na kung meron akong maling naging decision na ginawa. Hindi naman ako yung parang, hindi nagkakamali. Okay? So, nurture. Malinaw yon, nurture. Para doon sa mga may asawa at para sa mga magkakaroon ng asawa, trabaho nyo is to affirm, to receive, and to nurture yung leadership ng kanyang position bilang lalaki. Okay? Kasi, sabi nga, you affirm strength ng lalaki and leadership ng lalaki. Yun ang ginagawa nyo. So, kawawa naman ng lalaki. Hindi nurture, torture. Kaya pala nangangayat si Francis. Kawawa naman si Francis. Question before we move on. Question. Wala nang problema. Kung may ilalatag ka na sa harapan niya. Yun nga eh. Yun nga yung tatanggalin ninyo eh. Kasi nakalagay nga na ano eh. Wait. Isa-isa lang. Sige, Sister Donna.
Hindi, kaya nga, maapektuhan talaga kayo kasi hindi nyo sinusunod yung biblical femininity. Pero kung ang goal ninyo is to follow God lamang, hindi kayo maapektuhan. So kung magkamali man yung husband ninyo, as long as yung pagkakamali niya naman, hindi yung mawawala bahay ninyo. Alam mo yun? And then, siyempre, kapag major decisions, major things, pinag-uusapan. Hindi pwedeng decision lang ng husband yun. Di ba inaral naman natin yun sa biblical manhood last time? Yung decision making, hindi naman siya palaging sa husband lang. Pwedeng pag-usapan. Hindi nga eh. Actually, yun nga eh. Hindi siya na-nurture eh with that eh. Ang gawin mo na lang, kasi baguhin natin nga ngayon. Kasi ang mangyayari dito, yung susunod na generation natin, kung hindi naintindihan yung biblical manhood and womanhood, ganito ulit to for the next generation. What we're trying to do right now, kung bakit natin ito inaaral, para i-prepare natin yung next generation, dahil mali na yung generation natin. Ngayon, yung sinasabi ni Sister Jen, tatanungin mo na lang siya, okay, may mga kailangan tayong gawin. Ito yung isang situation, anong gusto mo mangyari dito? Walang choices. Pwede naman mag-follow up. Okay, yung decision mo na ganun, anong ibig mong sabihin? Saan nang gagaling yan? Wala namang problema magtanong ang babae. Pero maganda pa rin naman to the point na ano yung nasa isip niya. Kasi you are to then affirm, receive, and nurture. Hindi mo magagawa yung tatlong bagay na yun kung palagi na lang nandiyan ka na nagkasabi kung ano yung dapat. Tulungan mo na muna siya na mag-isip. Ngayon, pag meron na siya naging decision, meron na siyang plano at naisip na, then ngayon, doon ka ngayon okay, paano kapag ganito? Hindi ko naman sinasabi na maging tahimik na lang kayo eh. Pero, kumbaga yung initial point pa rin, siya yung unang nagde-decide, okay, ito yung gusto mo, sige, ito yung gagawin natin. As long as hindi sinful, and you agree with it. Kung hindi ka nag-agree dahil meron kang ibang gusto, pero yung decision niya naman hindi sinful, at mukhang okay naman, then you are to submit to it. Mahirap, alam ko mahirap eh, kasi nga sinful tayong lahat eh. Pero what we are to do is to follow lang yung design lang ni God. Kasi tama nga eh, manipulative eh. Okay, ano yung mga gagawin natin? Ito yung gagawin natin. Nililid mo siya eh, doon sa kung anong gusto mo eh. Oo. Hindi dapat ganon. Hindi ho, ganito ho yun. Tama ho palagi ang lalaki. Kung Christian yung lalaki, guided by the Holy Spirit, tama siya. Meron lang kayong ibang gusto. May point ang lalaki palagi. Hindi nyo lang pinakikinggan. Parang ayaw nyo, no? Biglang tumahimik lahat. Sinabi ko may point naman ng lalaki. Walang pumayag. Ano daw? Actually, simple lang naman ang marriage eh. Gawin lang ng lalaki yung leadership, yung to lead, provide, and protect. Yung babae, gawin lang niya, i-affirm, receive, and nurture. Simpleng-simple lang. Nagiging complicated ang lahat because of sinfulness. May gusto tayo, ito yung gusto nating mangyari,
kaysa dun sa gustong mangyari ng ating Panginoong Diyos. Nakukuha niyo yun? Dapat talaga Christian yung asawa mo. Kasi para doon sa mga singles, importante talaga asawa ninyo Christian. Kasi, kung unbeliever yung magiging asawa ninyo, ang lahat ng point nun, sinful. Kasi wala naman siya kay Christ eh. Lahat ng decision nun, hindi God-glorifying, self-satisfying palagi kung unbeliever yung husband ninyo. Kasi wala naman siya relationship with God eh. Kaya nga akala nila yung pag-aasawa ng unbeliever, okay lang? No. Hindi nyo ma-achieve ang biblical manhood and womanhood. You will be living in a life against dun sa design ni God. Kasi paano siya mag-lead, protect, and provide na nakaka-glorify kay God kung hindi siya Christian? Yung leadership niya. Hindi leadership na following dun sa leadership ni God. Unless maging Christian siya. So, ibig sabihin, kung di siya totally magiging Christian talaga, the whole life of the husband will be a life of sin. Di ba nga sabi ko nga, ano yung unbeliever? Pinanganak na makasalanan, namumuhay sa mundong makasalanan, controlled ni Satan dahil binablind siya palagi, pamumuhay niya, kalooban ni Satan. Kaya nga, di ba sabi sa Bible, you of your father, the devil. Tatay niya si Satanas. Yun yung unbeliever. Ay, ito, wag kayong magpapaniwala kay Kyla. Lahat ng sasabihin niyan, puro Christian yung pangalan. Brother Jay, Christian po siya. Kasi nga, Christian yung pangalan. Okay. Next. Ito yung magugustuhan ninyo. Baka lalo kayo magka-problema doon sa definition ninyo. Kasi balikan natin muna ulit yung definition. Kasi baka kapag inisa-isa mo, nagugulat ka na lang pagkalalabas ng Okay. At the heart of mature femininity is a freeing disposition to affirm, receive, and nurture strength and leadership from. Siyempre, magiging question ninyo yan. Teka lang. Ayan, Brother Jay, andito na tayo. So, ibig sabihin, kung hindi worthy man, hindi kami mag-submit. Hindi. Okay? Mas makakatulong kayo sa isang worthy man, okay, na Christian, na lalaki na talagang kailangan nyong gawin yung role ninyo as biblical mature femininity. Pero meron tayong i-discuss regarding ano nga ba yung worthy men. Okay? Siyempre, ang unang yung titignan, teka lang, andito na ba yung characteristics ng asawa ko? At diniscuss namin itong mga kalalakihan. Sinabi ko sa kanya, do you want your wife to truly submit to you, affirming, receiving, and nurturing you as a husband in line with the design of God? Kailangan makita ito. Okay? Worthy men, kasi importante ito. Huwag kayong mag-alala, diniscuss ko na ito dun sa mga kalalakihan, and I do hope. Nag-agree naman silang lahat. Okay? So may kasama pa akong ganito. Dapat ganito kayo. Okay, men who embrace responsibility. Okay? At bibigay ko yung list nito doon sa mga may asawa. You discuss it with your husbands. Not to the point, hindi ka ganito Di, alam mo, naaral nyo na ito, inaral namin ito sa biblical womanhood, and then ipag-pray natin na magampanan natin to. Lalagay mo saan? Sa salamin. Doon sa CR, para pagkatapos maligo, nakikita niya palagi yun. Ilalaminate. Okay, men who embrace responsibility. A worthy man is someone who doesn't run from responsibility but leans into it in the home, church, work, and personal holiness. So, ibig sabihin, hindi siya tumatakbo sa mga responsibilities. Hindi siya yung parang, ikaw na lang, ikaw mag-decide.
Ikaw, ano ba gusto mo? Okay, yung mga ganong pa-cute lang lalaki yon. Okay, hindi dapat yung sinusunod yung ganon. Huwag kang magpa-cute. Gawin mo yung gagawin mo. Okay, i-encourage niya sila. Okay, sabi nga for John Piper, sabi niya, taking initiative for good, protecting others, providing leadership marked by humility. Okay, leadership with humility, owning your sin, and repenting quickly. So yung mga kalalakihan, pagka nag-sin, i-own din nyo yun. Okay? Dapat ino-own nila yung kasalanan nila. Mag-apologize sila, mag-pray kayo kung may nagawang kasalanan, and to repent of it quickly. Number 2, men who treasure Christ above all. Okay? Piper's theology is centered on Christian hedonism. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. So a worthy man is someone whose joy, identity, and strength come from Christ, not from ego, career, or image. So ang priority niya in life palagi ay ang ating Panginoong Jesus. Okay, kaya importante sa kanya ang gathering, fellowship, learning, praying. Importante sa kanyang spiritual disciplines. Okay? Nililid ba kayo in prayer? Nililid ba kayo sa family ninyo? Kung kunyari daw, may sin kayong ginawa, may rebuke ba kayong natatanggap? Nire-rebuke ba kayo ng husband ninyo kung may sin? O natatakot yung husband ninyo i-rebuke kayo? Pagka ni-rebuke ko to, baka ako din i-rebuke niya. Ano daw? Dadaganan kita habang natutulog. Kawawa naman si Francis, ano? Dahil pala sinama natin si Francis dito. Okay, so worthy men who treasure Christ above all. Okay? Number 3, men who fight sin seriously. Okay, ibig sabihin, yung personal holiness niya importante para sa kanya. Okay? At chine-check niya yun kung nakikita niya yung struggle niya sa sin. So a man's worthiness is seen in how he wages war against his own flesh, especially in areas like lust, pride, and passivity. Okay? Number 4, men who serve and sacrifice for others. Okay, kung ba marunong siyang mag-serve, hindi siya self-centered. He uses his strength to lift others up, not to dominate or withdraw. Kumbaga, palagi siyang, nandito siya sa church to help out, to fellowship, okay, to guide other men. Okay? Hindi siya nakatingin lang sa gusto niya kung ano yung gusto niya mangyari. Kung hindi, inaalam niya yung mga pangangailangan din ng iba. Okay? Nakikita niyo ba yon sa inyong mga asawa? Number 5, men who are trustworthy and steady. Okay? A worthy man is faithful, dependable, honest, courageous in the face of difficulty. Hindi siya yung parang weakling. Kundi may trust kasi kay God, may problem man kayong kinakaharap, hindi siya yung parang, siya yung stress na stress, alalang-alala, tapos kayo yung mga babae, hindi, huwag ko mag-alalahan eh. Okay lang yan. Parang baligtad pa, no? Huwag kang umiyakan. Huwag kang matakot. Hindi ganun. Dapat ang lalaki yung palaging, alam mo yun, trustworthy and steady. Hindi natatakot sa kung ano man yung problema na dumadaan. Okay? And number 6, men who grow, not stagnate. Nag-grow siya. Dapat nakikitaan natin ang paglago. Keeps learning, keeps repenting, keeps pursuing holiness, keeps loving people well. So ito yung mature men. Worthy man is someone who lives a life that reflects the weight of God's glory, a man who is serious about Christ, serious about holiness, and serious about loving others. Any question? So Brother Jay, paano kung hindi ganito yung husband ko? Di tulungan nyo sila na ma-accomplish ito. Kaya nga kayo helpmeet. Nakukuha nyo yon? Tama ba? Parang katulad ko niyan, tatahimik, ano? Parang nag-iisip lahat sila. Okay, paano yung gagawin, Brother Jay? Actually, malaki talaga responsibility ng mga kababaihan. Hindi malaki yung responsibility ninyo to overcome yung role ng men. Kasi minsan, yun ang nagiging thinking eh. Ako na nga natay dito, ako pa ang nanay.
Hindi, nanay lang kayo, asawa lang kayo, yun lang yun, okay na yun. Maliban na lang kung single kayo, katulad ng mga widows. Dalawang role talaga yung gagawin nila. Okay? Pero yung mga may asawa pa, syempre ang role ninyo, gampanan ninyo din kung paano nyo matutulungan yung husband ninyo na maging worthy men. Christian naman sila eh. Kung Christian sila, then part of that, worthy men na sila. Tama ba? Then you are to affirm, receive, and nurture. So, siguro ang question ninyo, paano ko, Brother Jay, matutulungan yung husband ko na maging worthy men? Pag-pray ninyo. Do you pray for your husband's growth? Okay, dapat. Okay, parang iba hindi. Ay, kailangan pala yun. Buti na lang nasabi ni Brother Jay. Kasi pinagpipray ko lang sarili ko eh. Kaya pala ang lagu-lagu ko. Iyabang pa eh. No? So, number one is to pray and then encourage them to pray. Ano kuha nyo? Pag-pray mo sila and encourage mo din sila mag-pray. Sa bahay ba, sino yung palagi nagpipray? Babae. Huwag nyo nang i-assume yun. Hayaan nyo na sa asawang lalaki yun. Sabihin nyo, honey, you pray na, let's start, can you pray before we sleep? You encourage them. Okay? Encourage them to read the Bible. Pwede mo bang basahin ito para sa akin? So gusto ko magbasa ng Bible, pero gusto ko sana basahin mo sa akin. Pwede nyo bang gawin yon? Regaluhan nyo ng libro. Do you give them gifts ng book para basahin? Parang ayaw nyo na yung mga susunod na sinasabi ko. Ang dami ko na ginagawa sa bahay, Brother Jay. Problema ko pa yung kasama ko ngayon. Pagbasahin mo. Yung mga single, mag-asawa na kayo, baka yung generation nyo na lang yung tuturuan ko. At least bagong start kayo, bagong mag-asawa, yun na lang. Yung mga may asawa na parang, paano to? Buy them books, encourage them to read. Siguro actually, yung kagandahan lang with me, no? Nung kaming dalawa ni Del, siguro ngayon ko lang naisip, si Del kasi full support yan for my spiritual growth. Yun yung number one talaga kay Del. Siguro, hindi naman ako nagpapabili sa kanya ng libro. Palagi akong may libro. Basahin mo to basahin mo ito O ako naman, oo ko. Yes, darling. Yes, darling. Yes, dear. Pero actually, every time she buys me, binabasa ko yung iba hindi. Kasi ang kakapal ng mga binibigyan niya sa akin book. Pero yun, she encouraged me how to study. She encouraged me to attend seminars. May seminar dati sa Tagaytay. Si Kit Essex from Master's Seminary. Tapos siya yung, may seminar dito, attend ka dito, umattend ka dyan. Alam mo yun, hinatid niya pa ako sa bus para papunta ng Tagaytay, dahil di naman ako marunong mag-commute papunta ng Tagaytay. So hinatid niya pa ako. Alam mo yun, you full support. You support your husband in terms of their growth. O kaya, sabihin mo, pakinggan natin ito, meron ako na magandang parang podcast or teaching. Samahan mo ako, pakinggan natin. Yun nga, it starts with prayer. Kasi actually ako wala din naman akong willingness before. Kaya nga lang siguro ang kagandahan din, dahil bago akong Christian, dahil bagong Christian ako, nag-start ako with that, kaya parang, okay, ano ba dapat?
So, medyo challenging talaga ngayon kung matagal na kayo sa relationship, tapos matagal na sa Christianity, medyo mahihirapan talaga. Yeah, umiyak ka na talaga ngayon pa lang. Pag nag-asawa ka, magiging problema mo din yan. Oo, yung asawa mo, oo, problema yon. Okay. So, magiging double effort talaga ngayon. Kunyari, ikaw babae din, magbasa ka rin. O kaya, unti-untiin mo siya. Ngayon, may binasa ka. Alam mo, may nabasa ako. Imbis na pag-usapan ninyo kung ano yung napanood nyo sa Facebook, sa YouTube, pag-usapan nyo kung ano yung nabasa ninyo. Actually, magiging double work ito para sa inyo. Pero kung willing kayo to submit to the calling of biblical manhood and womanhood, at least ginagawa nyo yung part ninyo bilang mga kababaihan. Hindi man mag-respond yung husband ninyo regarding those things, at least kayo ginawa ninyo yung part ninyo. Kasi hindi naman kayo kaharap mag-asawa kay God eh. Individually naman tayo kaharap kay God eh. Sa magiging question, nagkaroon ka ng asawa, in-encourage mo ba siya? Nagkaroon ka ba, in-apply mo ba talaga yung biblical mature femininity? Kayo actually ang haharap naman kay God eh. Hindi na rin natin sila husband. Pero syempre may responsibility. Parang gusto niyo naman ngayon, mawala na yung asawa nito. So, Colleen, alam mo na kung ano ang marriage. Parang gusto na ayaw na. Nadi-discourage na yung mga singles natin dito. Na-encourage na ako kanina, yung isa buntis eh. Sabi ko, 10. Para dumami tayo dito sa church. Okay, malinaw. Para napagod ako sa inyo, ha? Para mas madali kausap yung lalaki tahimik lang. Pagka gumano lang ako sa lalaki, dapat gawin nyo to, ha? Sila naman. Dito, ang daming side comment, eh. Pero dahil sa ginawa ninyo, yung mga lalaki hindi nag-lead, nadodoble trabaho ninyo. Nakukuha niyo yon? Kasi sinuppress ninyo eh. Inagaw ninyo yung role nila eh. Ang ngayon, double work kayo ngayon. Kasi nakita niyo yung katotohanan. Kaya nga, pinakamaganda, we renew for the next generation, ito na dapat. Yung mga kabataan ngayon na single pa lamang, mag-aasawa pa lamang, look for a Christian husband who is mature, worthy man, na makakatulong talaga sa inyo in leading you to Christ and your growth in the Lord. Kaya crucial ang pagpili sa asawa. Hindi siya dahil sa itsura lang. Kasi maputi siya eh. Kasi yung mata niya ganito eh. Actually, ang kagandahan nga, even in hierarch, natututo na sila eh. Tingin ko nga, even in hierarch, parang gumaganda yung parang susunod na generation. Even, kunyari daw sa mga young men and women na mag-asawa ngayon na nagkakaroon ng mga anak, tingin ko mas clear sa kanila kung ano yung biblical parenting. Mas defined, unlike nung generation namin. Meron naman ako dahil siyempre pastor ako, no? I know what biblical parenting is. Pero for those who are not pastors, nakikita ko even yung generation na kasabayan ko dati, parang may problem at clunky yung kanilang parenting. Pero ngayon nagkakaroon ng mas tama. Even yung magpag-choose ngayon actually ng mga women sa mga partners nila, sa mga husbands nila, even in hierarchy, it's not in accordance to looks anymore. It's to maturity na eh. Which is really important.
Hindi sila nakatingin kung gwapo o ano, kung ano man siya. Ang importante, nakikita nila sa church, nagsiserve sa church, may takot sa Panginoon, accountable. Nakikita ko na yan eh. Sabi ko, ba, okay ng mga kababaihan yan. Meron pa rin naman talagang tumitingin sa gwapo. Pero marami na rin ngayon that they are not looking at it. Siguro nga, mas na-encourage siguro yung mga umattend ng solo camp. Di ba? Tinanong ako. May naging question doon, di ba? Paano daw yung kung hindi siya attractive? Kaya, oh. Dapat at least kilala mo lang. Yeah. At least dapat kilala yung church. Yeah. Hindi ko kilala yun, nakalimutan ko na kung sino. Kamag-anakan ko. Okay. Tama. Tama. Pero malabo din talaga yung Christianity before. Tagal na yun eh. Lalo na nung mga year 90s, daming Pentecostals kasi noon eh. Daming maling church talaga eh. Ngayon lang actually nauso yung mga reformed eh. Bago lang yan eh. Around 2000s lang yan eh. 2010s lang yan eh. Babae naman na magkakarry ng burden. Kaya nga you have to choose well eh. Okay, sige. Last part. So, siguro ayaw niyo yung part ng worthy men. Hindi na kayo nagtanong regarding that. Siguro para sa iba sa inyo, worthy men na talaga yung asawa ninyo, kaya wala kayong concern regarding those things. Pero yun nga, you try to encourage your husband to grow. Okay? Kinakausap ko din naman yung mga kalalakihan. Sinasabi ko sa kanila, especially dun sa mga may age na, sabi ko, maganda that you will end your life that you are really growing in mature masculinity. Kasi alam mo yun, inaral na natin, may age na kayo, yung iba sa inyo may age na, and then you're not applying it, nakakalungkot naman. Kaya nga at least at the end of your life, at least in-apply nyo yung, pinursue ninyo yung biblical manhood. Kahit kayo ngayon, kunyari mga kababaihan, especially if you're in an age na, apply biblical femininity. At least, haharap kayo sa Panginoon eh. Lalo na inaral natin ito eh. Diba? Sana kung hindi ko tinuro, hindi naman kayo magiging accountable. Ngayon, lahat kayo accountable in terms of biblical femininity. Ulitin ko yung requirements sa men? Every quarter, ituro ko to sa men. Sige, sabihin ko, quarterly ito sabi ng mga babae. Okay, lastly, in ways appropriate to a woman's differing relationship. Katulad din parang sinasabi dito, a woman does not relate to all men the way she relates to her husband. So iba-iba yung inyong pakikirelate sa mga kalalakihan. Yet in every relationship, whether she is in authority over men or under their authority, she can still express femininity through respectful demeanor, tone, and posture that acknowledges and honors mature masculinity. So, ibig sabihin, for example, sige, alisin natin yung mga husband and wife. Single kayo, may position kayo ngayon sa trabaho at may mataas kayong position sa trabaho, paano ko i-apply yung biblical femininity ko? Okay? So, kailangan nyo pa rin, kung kunyari, boss ka ng company mo, o kaya ikaw ay team leader, tapos ang under mo mga kalalakihan, you are to show respect, okay, in your character, kahit sila nakakababa sa iyong posisyon. Hindi mo sila yung parang i-demean sa kanilang ginagawa. Tama, Kayla, ha? Bossing ka ba? Okay, so, dahil tuloy.
Actually, marami ko mga nakausap sa higher up na mga women na may position din talaga. And then, naging question din nila ito before, nagturo ako about biblical manhood, womanhood. Concern talaga yon. So, ang kailangan nyo lang gawin, character pa rin ng isang biblical woman. Okay, you don't demean them, hindi mo sila ibinababa, nire-respect mo yung pagiging lalaki nila kahit ikaw ay mas may position kasi sa kanila. Okay? So maraming position in our time ngayon na mga babae, maraming mga babae ang siyang mga nagli-lead. So in differing ways, okay, in differing relationship, you are to show respect still to the men. Okay? Malinaw 'yon? Siguro isang reminder dito, not flirtatious. O kaya parang not anong tawag doon, yung manipulative. Dahil lalaki sila, papakyut ka. Ay, pakikuha naman yung ganito. Alam mo, pakigawa nga yung report na to. Alam mo, parang, wala namang buhok. So, not manipulative, always showing respect and honor sa mga kalalakihan. Okay? So, siguro, final point, a woman should evaluate any role by asking, does this responsibility allow me to uphold God's created order of mature masculinity and femininity in the way I relate to men? So, yung ginagawa ko ba ngayon, ayon ba ito sa plano at kalooban ng Panginoon in terms of biblical manhood and womanhood? So, yun yung palagi mong magiging guide. So, am I violating the design of God? Kung ako man ay boss or something, may position in our company, nagagawa ko ba in relation doon sa design ni God yung bagay na ito? Okay? So, hindi naman masama na maging CEO kayo. Wala namang problema doon. Mag-tweet lang kayo pag na-promote kayo. Okay, hindi na baka mamaya CEO na pala kayo, di mo lang kayo nagki-treat. Joke lang 'yon. Pero kumbaga, wala namang problema for women to assume position, high position than men. Maliban dito sa church. Okay, baka mamaya may mag-pray na sa inyo, gusto ko magpastor. So hindi 'yun ganoon. So, syempre we do not allow that in our church. Any question? Naging burden ba yung pag-aaral natin ngayon? Question? Gusto niyo ba mapunta doon sa point ng freeing disposition? Kasi yun yung pinakamaganda eh. Sabi ko nga doon sa mga kalalakihan, gusto niyo din ba na yung mga babae ma-experience nila yung freeing disposition? Do your job doon sa biblical manhood part. Kasi hindi din sila magkakaroon ng freeing disposition kung kayong mga kalalakihan din, hindi nyo din i-apply ito. Mahirapan din kayo in terms of leading them, assuming yung leadership na dapat meron kayo, kung hindi nyo din gagampanan. So, ibig sabihin na ito, ang babae at lalaki, especially yung mga mag-asawa, magtulungan kayo doon sa application ng biblical manhood and womanhood. Tama ba? Kasi bibigay kong assignment ito eh. So after natin itong aralin ngayon, ang magiging assignment ngayon ng mga kalalakihan, i-discuss yung mga bagay na kailangan nilang i-discuss. Katulad kunyari, yung worthy men. So sabihin ko sa kanila, discuss it with your wife kung paano kayo makakapagtulungan na ma-achieve ninyo yung pagiging worthy men. I-discuss ninyo ngayon kung ano yung role ninyo at yung role ng women na pagtutulungan ninyo na magampanan ninyo yon. Na i-assume nung babae, i-affirm nung babae, i-affirm nung babae, i-receive nung babae, at in-nurture nung babae yung biblical manhood and womanhood position ninyo. Question? Parang kilala ko asawa mo eh. Sige.
Gullible. Ako, nararamdaman ko yun eh. Nahuhuli ka na ba? Actually, mahirap malaman kung minamanipulate ng wife. Eh. Nasa sa inyo na yun. Eh. Kasi minsan, parang baka sa lalaki, okay lang yun. Pinapalagpas niya in some ways para wala na lang away. Minsan ganun. Eh. Deceitful. Eh. O, parang akala ninyo hindi kayo nagmamanipulate, pero ang feeling ninyo parang okay lang. So, mahirap talaga eh. Ang kailangan nyo lang talaga gawin is gawin nyo yung part ninyo sa biblical womanhood. Mag-submit yung character ninyo in how you treat your husband. Yun lang yung kailangan nyong gawin. Totoo naman. Actually, maraming ganun sa hierarchy na wife. They just learn to submit na lang. Ganun talaga eh. Ako din, dying to self eh. Siyempre, ang mga kalalakihan naman, ano, parang kunyari ako, may mga bagay na alam kong gusto ni Del, minsan ayoko, then preference naman niya yun, hindi naman sinful, okay na lang. Parehas lang din naman eh. Part talaga, dapat may working communication dapat ang husband and wife. Pero kahit tayo naman, di ba? Kapag may kasalanan ka, nire-review kita, kinokorek kita. Araw-araw. Yeah. Mahirap balikan kasi parang magiging awkward. Pero ang yun nga, it will be between you and your husband. Teka lang, I want to follow the Lord. Do you want to follow the Lord? I hope that we will follow the Lord. This will be awkward, but we have to follow Him. Kasi minsan, nakasanayan na eh. Okay na yun eh. Hindi dapat nakasanayan na. Baguhin niyo yung mga makasalanang nakasanayan ninyo. Kasi may hope pa rin naman eh. That's why we are studying this eh. At hindi ganito yung dating pag-aaral natin ng biblical manhood and womanhood. Eh. Parang naging pasig lang ito. Okay, it's good to know. Pero ngayon nakikita na natin yung problem. Kasi nagmamature na rin tayo in our faith. Oo nga, malaki pala yung kanyang balik sa relationship. Kaya pala
di ba, inaral natin sa biblical counseling yung presupposition, yung connecting the dots between misery and sin. Kaya pala miserable ang relationship ng husband and wife. Kaya pala palaging may problem, may palaging may struggle and suffering because of sin. Mainly hindi ginagampanan yung biblical manhood tsaka yung biblical womanhood. Yun pa lang yun. Paano pa yung iba? Hindi lang naman problem yung biblical manhood and womanhood. Malawak pa. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na talagang ang lago-lago ko na kay Kristo Jesus. Kasi ang daming problem. Problem ko sa asawa ko, sa relationship namin, sa relationship sa anak, tapos yung personal walk ko pa. Diba? Tapos yung relationship ko pa with other people. So ang daming struggles talaga in life. Pero kagandahan, with all of those struggles in life, you are being sustained by the Lord, hindi kayo nag-a-apostate. Di ba? Nakukuha niyo ba yon? Kasi napakadami talaga ng struggles in life eh. Kaya nga makikita ninyo, tama yung calling ni Jesus Christ for us kung tayo man ay nagpa-persevere na evidence of our salvation dahil siya din yung nagsusustain. But in the end, when we go to heaven, wala na lahat yan. Di ba? Huwag naman yung isipin magpakamatay na. Ang sagot pa lahat dito, suicide. Darating yung time na kaya I'm excited for that. No more sin, no more problem, no more struggle. Lahat yan mawawala na. So, kung may suffering ako ngayon, hindi naman ito maikukumpara dun sa eternal life ko with the Lord na wala na talagang concern and problems at all. So, pagbutihan na natin. Gawin na natin lahat na magagawa natin na magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Okay? Questions? Last question. Meron pa ba? Wala na? Malinaw na? Babae na kayo? Saan kakain? O di maging masaya kayo kung sinabi sa inyong ikaw, saan? O tara, dito tayo. Di ba? Bakit nyo po problemahin yun? Ano yung calling ng wives? Ano sabi? Why? O yun, di tapos. Kesa naman ibabalik mo pa, ikaw, anong gusto mong kainin? Pakyut pa yun. Ikaw! Huwag na kayo magpakyut sa asawa ninyo. Pag sinabi sa inyo ng asawa nyo, dito, ikaw, anong gusto mong kainin? Okay, di mag-enjoy kayo. Wala namang problema doon. Huwag niyo na lang gawa ng issue yung pagpili ng kainan. Pero palagi ba na ang lalaki sinasabing ikaw? Hindi naman, di ba? Ako, sinasabi ko kay Del kung saan ko gusto kumain. Gusto ko dito kumain. You submit, ha? And you pay. Biblical manhood. Huwag nyo nang gawing issue yung food. Kung sinabi sa inyong gusto, sundin nyo na lang yun. Pag nagreklamo siya, akala ko ba sinungaling ka talaga? Okay, any question? Hindi pwedeng Pwede naman, hindi ko naman sinasabi. Pwede naman magpakyut. Gusto mo, habang natutulog siya, antay mo siyang gumising. Pagbulat niya ganun. Sorry? Wala namang problema doon. Lambing yun eh. Baka naman another car yan. Baka medyo...
Okay lang yun. Sa akin, si Del, alam ko pag nagpapabili yan. Ang bagal na ng computer ko. Yung cellphone ko, ang bagal na. Alam ko na yun si Del. Kilala ko yung asawa ko yan. Eh. Nahirapan na akong i-drive yung sasakyan. Tapos pagka sinabi ko na sa kanya, di bili tayo. May pera ka ba? Anyways. Okay, let us pray. Kung saan baka masang pamapunta ito. Thank you, Lord God, for allowing us to study about biblical womanhood. And I pray, Lord, yung mga kababaihan, magkaroon po sila talaga ng freeing disposition, Panginoon Ama. And that is truly by knowing and acknowledging, Lord God, your design, your calling, the character that you want them to have, Lord God, in their lives. And for them, Lord God, to truly submit to your will. Hindi lamang dun sa will ng husbands nila. But Lord, it is because of your will, O God, na kaya po sila susunod. Dahil ito po yung inyong disenyo at plano para sa kanila. Upang magkaroon sila ng puso na maluwag, na wala po silang isipin na iba kung hindi lamang sundin ang inyong kalooban. So thank you for teaching us. We pray for the men, O God, to learn how to lead, how to provide and protect, Lord God, the women, not only sa family but also here in the church. We pray, Lord God, na makita po yung biblical manhood, Panginoon, Ama, sa lahat po ng kalalakihan na meron po dito. And we pray that this study, Lord God, may also prepare for the next generation para at least alam na po ng bawat babae, ng lalaki, Panginoon Ama, kung ano ang inyong panawagan at ano yung inyong disenyo na tunay, Panginoon Ama, na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. So thank you, Lord God, for everything that you have allowed us, Lord God, to study. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much.